Naku po mga kababayan, isang kongresista nagsalita na nawala na daw saysay itong impeachment kay VP Sara Duterte. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ito yung congressman na talagang kung bumatikos kay VP Sara Duterte ay matindi. Pero ngayon mukhang bumaliktad na mga kababayan, at sabi niya pa, possible impeachment versus Marcos Duterte may not be supported in House. Yun yan kay Puno, mga kababayan. Kilala niyo ba si Puno, yung kaaway ni Congressman Yao? At idinimanda, nagdemanda pa mga kababayan. So pakinggan natin ditong balita sa DCMM Teleradyo. Eto na po. May magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Congressman Puno. Anong basa ninyo? Sa palagay niya, iuusad ba yan? Alam mo, sa akin, at saka sa maraming nakakausap ko, no, parang sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ayan, sawa na daw sila sa impeachment mga kababayan. Ang dami Eh, kaya sawa na sila mga kababayan. Yung taong bayan kasi, nauumay na din po. Kasi tila hindi nila ginagawa yung trabaho nila, no? Mas inuuna nila yung impeachment nung nakaraang taon, 2025. Talagang binanatan nila, no, si VP Sara Duterte. Ngayon, magpapile ng impeachment kay Marcos ay hindi niya nasuportado mga kababayan. So, tapos itong impeachment din kay VP Sara Duterte ay hindi niya na rin suportado mga kababayan. At mukhang malabo na daw ito ayon dito kay Puno mga kababayan. So tuloy natin. daming mga pinag-uusapan na ganyan. Ang dami nating problema. Hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, hindi ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya at mabuti na lang. No? Tinutuloy niya yung investigasyon niya. So, palag Tuloy, ang tagal nga, di ba? Ang tagal ng usad mga kababayan. Tapos itutuloy pa nila. Yung taong bayan, nawawala na yung tiwala eh. So hindi natin alam kung may makukulong ba talaga ngayong 2026 o wala. Kasi pangako ni PBBM may makukulong daw na big fish nung 2025 bago mag-December, pero natapos na lamang yung December, wala pa rin nakulong mga kababayan. Kaya yung taong bayan nawawala na yung tiwala sa gobyernong ito. Palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin. Di ba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya at mga ano lang, kung parang namumuliti ka lang yung mga nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for any attempts to impeach the Vice President. President Yeah, and Vice oo. President. Oo, lahat. Lahat na impeachment, parang wala nang saysay yan eh. Aray, wala na daw saysay mga kababayan. Kasi, ang dami na oras na nalagay dyan eh. Oo, tama. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. Oh. At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice. Ang daming haka-haka na naman, alam mo, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Yung pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na tong nagbabangayan, puro politika. Na alam naman natin walang pupuntahan, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko mahirap na may ma-impeach diyan eh. So pwede na may mag-i-sponsor, 'di ba? May mag-i-sponsor din naman talaga niyan, pero yung usad, malamang hindi uusad diyan at mauwi sa talagang impeachment. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto yung 130 wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee. Tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. At ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin eh.
Oo Itong nga. taon na to, sus Maria Josep, bumagsak yung economy natin. Ang dami nang nangyari. Kailangan tutukan natin mga problemang gano'n. Hindi na pwede itong gano'n. Puro politika na lang. At saka wala namang karason-rason. Pero Kaya nakakainis itong itong mga barsaga na ganyan. Dahil talaga, Wala na, nainis pa daw siya kay Kiko Barsaga, mga kababayan. hindi ba? Hindi, pero technically kung pwedeng sabayan. Ibig sabihin, sabay na nasa komite yung impeachment laban sa presidente at sa vice presidente. Okay lang yun. Kakayaning asikasuhin ng chairman ng komite yun. Alam mo, 'di ba may patakaran na hindi ka pwedeng filean within 1 year of the last impeachment filing. Tama. Oh, so ang kay Vice President mo ang matatapos yung 1 year period sa February. Kaya naririnig ko na marami nag-iisip-isip. Ngayon, yung kay Pangulong Marcos, ang alam ko ayun ko, I might be wrong. Ang alam ko, bandang May na file yung laban sa kanya. So, wala pang 1 year. Mayo pa yon. So, baka hindi magkasabay. Ayun, so mauuna yung kay Duterte kung sakasakali man. Kung meron, Kung meron man. Oo. Pero meron sabi man. mo, yung National Unity Party, kayong pinakamalaki dyan sa sa Kamara, hindi kayo susuporta dyan. Sa tingin ko, hindi. Tingnan natin, depende siyempre sa sa complaint. Pero kung yung walang bago, walang madiin na ebidensya, hindi naman mukhang malinaw, ganon, palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan, yan, sigurado ko, hindi kami sasali dyan. Get visibly clearer skin in as early as 7 days with a Derma Skin Clear Routine from Nivea. Try now. Okay, sige. And one last. Mukhang malabo, mga kababayan, no? Mukhang wala silang nakikitang ebidensya, malalim na ebidensya dito kay VP Sara Duterte. Kaya mukhang hindi na sila pabor, mga kababayan. Pero noong 2025, grabe no, ang tindi ng nila. Talagang marami nagsasabi na yung mga congressman daw noon ay binayaran para lamang sa pirma, mga kababayan. Pero ngayon, mukhang itong mga congressman na kapag isip-isip na dahil malapit na nga, mga kababayan, itong 2028, alam naman natin na si VP Sara Duterte ay matunog ang pangalan ngayong darating na eleksyon sa 2028. Kaya itong mga to nakakapag-isip-isip na, mga kababayan. Gaano katotoo ang chismis na ikaw ang susunod na Speaker of the House? May mga kumakalat na ganyan, Congressman Puno eh. Ang tagal na niyan, hindi ko alam sino nagkakalat ng ganyan, Alvin. Oh. Alam mo ako, sinisuporta ko si Speaker Boji D. Kaibigan ko siya, wala naman ako nakikita so far, no? Na dapat ikabahala. So wala akong kaplano-planong ganyan, Alvin. NUP din yan, si Speaker Boji D? Hindi, he is a Partido Federal, and then Federal. historically ang mga D ay galing sa NPC, National People's Coalition. Ayun. Wala namang plano yung mga kamiyembro mo na, teka muna, tayong pinakamalaki, dapat galing sa atin yung speaker. Bakit hindi ikaw, Congressman Puno, speaker? Hindi, ang pinakamalaki is lakas. Pangalawa lang kami at medyo halos tabla lang kami sa National People's Coalition o NPC, no? Pero bakit hindi ako din meron tayong speaker ngayon? Pabayaan muna natin siya, tignan natin kung paano yung pagbabago sa ating Kamara, no? At sa akin, nandyan siya, pinili siya, bigyan natin ng pagkakataon, di ba? So wala namang need, kumbaga, maayos namang nagtatrabaho yung kasalukuyang speaker, hayaan mo na natin siya. Sa ngayon, no? Kasi alam mo, ang problema kasi namin ngayon sa House, marami, no? Dahil dito sa nangyari dito sa budget na to, maraming mga alinlangan ngayon, hindi malinaw sa aming mga congressman paano kikilos, ano? Sige. Halimbawa, dun sa atin mga health assistance natin. Yung ginawa nilang report sa BICAM, parang medyo napagbawal na lahat ng mga public officials, hindi lang congressman, sa pagtulong dyan sa pag-implement ng mga projects na ganyan. Ngayon, kung alam kung paano ginagawa yung mga yan, alam niyo na maraming trabaho, office work, verification, libo-libo ang involved, no, na ginagawa dyan. Na yun ang ginagawa namin sa Congress. Ngayon, tumutulong ang mga congressman sa mga ahensya natin na gawin ito. Opo. Kung tatanggalin kami dyan, hindi namin alam sino yung gagawa ng trabahong magiging bakante, no?
Kawawa naman yung napakaraming mga kababayan natin na umaasa rin dyan kahit papano. Opo. Bawa sa amin, every week, dati sa nakaraang 6 na buwan lang, nung ako'y congressman, every week siguro mahigit 2,000 yung natutulungan namin. Dami din. At paglista lang yan, pag-verify ng list, padala mo sa DSWD, approve nila, tanggalin nila yung iba, balik sa'yo, padala ka ng pangalawang, 2 ikot yung listahan na yan bago i-approve ng DSWD, hindi na mangyayari yan. Tapos, alam mo, yung mga pagbabawal ng mga campaign material, pangalan mo, dati nang nandyan yan. Hindi naman talaga ginagawa na yan eh. Nandyan na sa mga dating patakaran ng DSWD at DOLE yung mga yan. Pati sa Department of Health. Oo. So ni minsan, Alvin, hindi ako nakapunta dyan sa mga payout na yan. Oo. At hindi naman sa ayaw ko pumunta, pero alam ko bawal eh. So hindi kami nagpupunta. Tama yun. Yan mga kababayan, nagtuturo-turuan na sila mga kababayan, no? Yan dahil sa mga ganyan-ganyang issue. Yan nga yung mga AIX, MAIPS, yung mga yan tupad, 'di ba? Sino ba nagpasimuno niyan mga kababayan? Yung pagbibigay ng mga ayuda at ginagawang tamad yung ating ibang mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat, no? Pero sana wag ganun. Dapat bigyan nila ng hanap buhay para talagang yung pera ay talagang pinaghihirapan ng isang Pilipino. Ganun kasi tayo eh. Mas masarap no na pinaghihirapan yung isang bagay bago makuha. Sana ganun yung gawin nitong mga congressman. Kaya ngayon itong mga to eh talagang mangyayari dito mga kababayan, magtuturo-turuan na itong mga to kasi malapit na nga ang 2028 makakapag-isip na yung mga yan kasi magkakanya-kanya na yung mga yan, may mga kanya-kanya na yung patatakbuhin ngayong 2028, may kanya-kanya silang manok na presidente, so hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo. Kaya ito sinasabi ni Puno na wala na talagang saysay itong impeachment. Talagang ano na to kumbaga sa sabi nga nung isang analyst, panis na daw itong impeachment na ito. At talagang hindi na ito papatok sa taong bayan. At alam naman natin na talagang si BP Sara ay talagang tinitira nila noon. Pero ngayon, nakakapag-isip-isip na sila. At itong impeachment ay wala na talagang kwenta mga kababayan. So yun, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ang ating channel mga kababayan. Hanggang dito na lang po. So mag-comment kayo kung anong pahayag nyo dito sa komento ni Congressman Puno. Ayan. Maraming salamat po.